Good morning everyone. Mag-start na po uli ako ng aking vlog, no? Ah, ito po yung mga araw-araw kong ginagawa. So, gumigising sa umaga. Ngayon, ine-expect ko kasi na marami ang humihingi ng advice o humihingi ng assistance kay Repoman about their car loan problem. So, ito ang ginagawa ko kada umaga, bubuksan ko yung aking desktop. So, titingnan ko na ngayon kung ano ba yung mga problema ng ating mga lumalapit sa atin. Kasi the usual lang mga lumalapit kay Repoman, yung may mga mabibigat ng problema sa car loan, kung ano ba yung dapat nilang gawin. So, binabasa ko na ito isa-isa paggising sa umaga. Kasi yung iba talagang hindi yata natutulog dahil sa problema. No, hindi na makatulog. So, yun, makikita ko na lang, ito katulad na itong isa, 2:23 AM, nag-chat na sa akin. Tapos ito namang isa, 4:03 AM. So ito naman mga binasa ko na yung mga nag-chat sa akin ngayon. So marami rito mga humihingi ng assistance para makapag-loan ng motor. So pinapasa ko na ngayon dun sa aking loan sales representative. So dito guys, no, meron tayong pag-uusapan. Although hindi ko pa to tinatawagan para sagutin yung kanilang problema. So gusto ko lang ma-elaborate yung mga nangyayari, no? Mega love shoutout kay Philip Alvarez Calagos. Oy, salamat may mga viewer na ako. At least ito 6 na viewers. Ako naman nagkukumpleto ng mga ng aking assignment kay Meta para kumita tayo. So, ayun meron tayong pag-uusapan na problema. Hindi ko pa to sinasagot. Yung ating humihingi ng advice. Babasahin ko po ito, hindi ko napapakita kung ano yung pangalan. So, kasi siyempre, pinangangalagaan din natin yung data privacy ng ating humihingi ng advice. Pero ito namang kanyang problema na inihingi, nabasa ko, karaniwan nagiging problema ito ng mga ng mga kababayan nating may loan sa motor, may loan sa sasakyan. So madalas hindi nila alam kung anong gagawin. So nagbibigay din tayo ng mga practical advice para ito namang mga kababayan natin na hindi alam ang gagawin, sa gulo na ng isip, dahil kasi meron silang utang, hindi kayang bayaran, ano ba talagang dapat nilang gawin. So, unahin ko itong isang problema na, ito, alas 2 niya pinadala sa akin. Basahin ko lang po, Hello, plano ko i-voluntary surrender yung kotse na kinuha ko under a financing company. Repossess yung kotse and ayaw ko na ituloy due to change of plan. And magulo kausap yung financing company. So ito nabili niya yung sasakyan, siguro repo car for sale, binebenta nung financing as repo. So, kaya ayaw niya nang ituloy due to change of plan at magulo raw kausap yung financing. Ask ko lang po about sa legalities ng pag-voluntary surrender. May kailangan ba akong bayaran sa kanila? So, ito kung may kailangan daw bang bayaran. Actually, yung legalities ng pag-voluntary surrender, meron akong guidelines dyan sa YouTube kung paano yung safe procedure ng pagsusurrender ng sasakyan.
So ito, pwede ko nang ipasa sa kanya yung video na yon. Pero ang tanong niya, may kailangan ba akong bayaran sa kanila? At sabi niya, ayoko magtanong sa financing company mismo due to lack of trust. So wala na siyang tiwala dun sa financing. Ha? May hahabulin po ba sila sa akin? Ito yung mga tanong na sasagutin natin mamaya. And if kukuha po ulit ako ng kotse in the future, sa kasa, sa bangko o financing company, pwede pa po ba? Hindi po ba masisira ang name ko at magkaka-record? Thank you. So yun yun ang kanyang mga tanong. So iisa-isahin natin sasagutin. So ito dahil ito loan as repo, so hindi ko alam kung anong financing ito. So masasabi ko po rito totoo lang pagka ito sinurrender mo o kaya nahatak, meron kasing ibang financing na naghahabol po ng deficiency. Ano ho ba yung deficiency claim? Halimbawa na-surrender mo na, tapos na-event ang utang mo, ang total na utang mo halimbawa ay 500,000, pero yung sasakyan ay naibenta ng 300,000, yung 200,000 hahabulin sa iyo. Kaya minsan pagka may humihingi sa akin ng advice, siyempre depende dun sa company, depende dun sa bangko yung magiging sagot ko. Ngayon, dahil sa mga experience o mga lumalapit sa akin, so nagkakaroon na ako ng knowledge kung ano ba yung dapat kong isagot. Although dito, hindi ko pa alam kung anong financing ito. Pero sa pangkalahatan kong sagot dito, para sa pinaka-safe, kailangan ko talaga munang malaman, kung anong financing. Kasi meron talagang naghahabol, di ba? Benta nila halimbawa yung sasakyan mo sinurrender ng 300, ang outstanding mo 500, napakalaki nung hahabulin sa'yo. Ayaw niya naman magtanong dun sa financing company dahil sa lack of trust. Nangyayari po talaga tong lack of trust kasi merong ibang mga financing company, yung kanilang mga collection, minsan talagang grabe kung makipag-usap. So, yung iba talaga raw, minsan may mga nagbabanta. So, meron talaga naman tayong nakikitang ganyang balita. Maya-maya po ako magbabasa ng mga message. Maraming salamat po sa mga nandiyan. So, continue natin, So, yun, nasagot ko na kung meron bang hahabulin sa kanila. Possible po, pagka na-surrender mo yan. Ngayon, yung isa pa niyang tanong dito, and if kukuha po ulit ako ng kotse in the future, sa kasa, bank, financing company, pwede pa po ba? Actually pagka nagkaroon ka ng history ng voluntary surrender, every month po kasi, ang lahat ng financing institution, bangko, financing agency, financing company, ay nagre-report po yan sa Credit Information Corporation. Doon po natatala ang lahat ng credit history ng mga nangungutang. So, lahat din ng mga financing institution, doon din kumukuha ng data kung ano yung credit history ng isang naglo-loan. So, pagka nagkaroon ka ng voluntary surrender, magkakaroon ka po ng record nito. Pero ito po, pag voluntary at wala namang file case sa iyo, kusang mabubura po yung bad credit history mo. Dahil kasi may surrender ka, kusa siyang mabubura 3 years. Ngayon, mabubura na po yung bad credit history mo, pwede ka na uling mag-loan. Yun po. Hindi po, para sa akin, kasi may mga nagsasabi na pagka may voluntary surrender ka, simap ka na, forever mo ng record.
Kasi marami akong nakausap at unang-una ako rin, sumulat din ako mismo sa CIC o Credit Information Corporation kung ano yung magiging status ng mga nag-surrender. No? So, yan naman pang Credit Information Corporation pa lang. At yung correct na lang ako nung iba, okay, mga magagaling dyan. Kasi ang pananaw ko, pagka masisimap ka, pagka may filed case na. No? So, pag wala pang filed case, sinurrender mo naman, may pagkakataon ka naman after 3 years. Kasi alam nyo, pagka nasimap kasi ang isang naglo-loan, napakahirap na pong mag-loan. Pag may simap record ka na. Kahit yung mga abon lang o maliliit na titingnan nila yung record mo sa Credit Information Corporation o CIMAP. Pag meron kang CIMAP, mahirap na pong mag-loan. Okay, nahatak naman yung sasakyan mo, asikasuhin mo para malinis yung pangalan mo, pero napakahirap linisin. Kaya yung mga naglo-loan hanggat maaari, huwag kayong magpapaabot na mapapailan kayo ng demanda o malalabasan kayo ng court order. Kasi matagal. O kaya baka forever mo ng record pagka nagkaroon ka ng demanda. Bagay, kung gusto mong mag-loan at nasimap ka, okay, na-demanda ka, nahatakan ka, nandito naman si Repoman PS, no? Meron tayong mga kaibigan na malalapitan. Pero hindi na tayo pwede sa mga promo, pwede tayong makapag-loan uli ng mga 20% down payment, regular loan. So, tingnan natin na matulungan tayo, no? Meron naman na napapa-approve naman natin. So, ayun, no? Sabi rin niya, hindi ba masisira ang name ko or magkaka-record? So, ayun, nasagot ko na rin. Okay, no? Pupunta naman ako dun sa isa nating, sa isang subscriber natin. Ito naman yung situation niya, hindi ko rin babanggitin ang pangalan. So mga karepo, baka araw-araw na po akong tama po, ito basahin ko lang yung yung bang natin, comment. At isi-shoutout ko lang, Philip Alvarez, shoutout sa'yo, Paulo Kinsay, Sunday Podresimo, Gift SPL. Okay, God bless you po, Repoman, Boss Repoman PS. Salamat. Good morning, sir. Boss, sa mga talon na expiration 2027, marirehistro pa ba kahit walang plaka? Nako, nagagawa ng paraan yan na irirehistro po yan. Tama po, dapat po magkaroon muna ng court order bago masimap. O, yun. Ito yung sinasabi ni Gift SPL para magkaroon ka ng simap. So yung iba, akala nila pag nag-surrender sila, forever ng record. Yan kasi yung sinasabi ng mga natin, yung mga ahente. No? Chris. Sakit lang po. Tumatahol yung mga aso. O sige, bago ko ito basahin, may nakabuko lang din napansin ko na natin dyan, isang nagtatanong, hirap naman itong cellphone ko Nako, sorry po doon sa nagtatanong at ang hirap kong tingnan yung mga message. Nag-uumpisa pa lang ako sa ganitong sistema. Siguro sa susunod kong live, may nakita akong tanong
regarding dun sa kanyang ano, parang pagka meron daw Replibin. Teka, ba't hindi ko maano to? Yung nabasa ko, gusto kong maano yun, masagot. Yung nag-comment na yun. Napunta sa ilalim, ang hirap i-drag nitong cellphone ko. Ano ba nangyari? Aha. Hindi bale, pag-usapan na lang natin yung sa susunod, yung nakita kong ano. Ito yata meron. Ito, may mababasa ko na. Ito yung message ni Tejaka Q. Jobril. Sir, tanong ko po, if meron na nakapile na demanda tapos isa sa uli sasakyan, mabubura ba or mawawala ba ang demanda or need pa magpunta sa court para maklear ang name? So, ito magandang katanungan ito, no? Dito pwede kitang mai-assist dito, no? Pero pwede mo akong i-private message para pag-usapan natin kung paano mo isusurrender yung sasakyan. Ngayon, kung ito masosoli mo, the usual naman po ang mga bangko o financing, kapag na-recover na ang sasakyan at may file case ka na, na-recover na yan, the usual naman po, ano yan, parang quits na. Maraming ganun po nangyari. Maliban na lang po dun sa mga maliliit na financing, minsan naghahabol po ng deficiency. Yung demanda po, the usual ang ginagawa ng bangko, ano yan, nagpa-file po sila, kanya nahatak na, no? Nagpa-file po sila ng joint motion to dismiss. O kaya, yan ibibenta rin ng bangko, ang gagawin ng court dyan, meron silang parang notice of sheriff sale. So, ngayon, kung hindi ka na pupunta, okay na yon. Kasi parang ang ginagawa ng bangko, kaya notice of sheriff sale sila, o kaya pinapabidding ng court para mapuli owned nila yung sasakyan at maibenta. Pero, ito, yung tanong mo na para ma-clear ang name mo, record mo na po yun. Although sa bangko, nagre-request na po sila ng joint motion to dismiss. Pero yung clearance ng name mo, nakatatak na po sa'yo. Na-clear ka man, pero may tatak na. May mga nabasa rin ako na yung iba parang nagpapa-clearance, o kaya pinapalinis yung pangalan nila sa CMAP. Pero may nagsasabi, kasi nagbabasa-basa rin ako, no? May nagsasabi na pinaklear niya yung name niya, hindi totally clear. Ang nilalagay lang, remarks na na-recover na yung sasakyan mo. O, shoutout kay Ami Arandia, Sunday Podresimo, okay, Philip Alvarez, shoutout sa'yo. So, balik po tayo dun sa sa isang itatakel kong nilapit na problema. So, basahin ko lang po muna. Magandang umaga po, sir. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Napanood ko po ang inyong video sa YouTube at nais ko pong magpasalamat at sa mga mahalagang aral na aming natutunan mula rito. Nais ko po sanang humingi ng payo tungkol sa isang sitwasyon na kasalukuyan pong hinaharap ng aming pamilya. Ano po yun, ha?
Kumuha po ng sasakyan ang aking kapatid noong 2021. So, ibig sabihin nito, the usual, nakapaghulog na siya ng 22, 23, 24. Mga 3 taon na yung nahulog nito. Ngunit, kamakailan lamang po ay na-stroke siya. Kaya hindi na po niya nagawang magbayad ng 4 na buwang hulog. Uy, mahaba, 4 na buwan. Nitong mga nakaraang araw po, may mga taga-bangkong pumunta sa bahay upang kunin ang sasakyan. Ngunit walang tao po nung oras na iyon, kaya sinabi nilang babalik na lang sila para kunin ang sasakyan. Lubos po kaming nag-aalala at nais po naming makiusap na sana po ay maayos ang problema nang hindi po makuha ang sasakyan. Handa po sana kaming magmakaawa na mabayaran muna ang 2 buwan at ang natitirang 2 buwan naman po ay mabayaran sa katapusan ng buwan. Handa po ang aming pamilya na sagutin muna ang buwan ng hulog habang nagpapagaling ang aking kapatid. Nang tumawag po kami sa bangko, sinabi po nila na kukunin muna ang sasakyan at bibigyan ng 15 araw para mabayaran ang mga kulang na buwan. Ngunit, nababahala po kami na baka kapag nakuha na ang sasakyan, mahirapan na po kaming mabawi ito. Sana po ay matulungan ninyo kami sa aming sitwasyon. Maraming salamat po at naway magpatuloy ang inyong tagumpay. Uy, maraming salamat. Doon sa huli mong sinabi. So ito pag-usapan natin na nagkaroon sila ng problema, 4 na buwan nang hindi nababayaran. So ang gusto nilang i-offer sa bangko, 2 months lang. So ito po ba katanggap-tanggap sa bangko? Ito ba talaga pwede? Sa akin, nasasagot ko po rito, kung mag-o-offer po kayo ng payment arrangement sa bangko, siguro mas parang approvable. Hindi ko naman sinasabing ma-approve, approvable o pwedeng ipakiusap yung full updating. Ibig sabihin, kung 4 na buwan ang utang mo, 4 na buwan po ang iaalok mo. Ito po kasing 2 buwan na iaalok mo, hindi na po ito hindi na po ito acceptable, At kung halimbawa man na auto-debit arrangement ang inyong payment, ibinayad mo ito na debit, hindi pa rin po safe na hindi ka pa rin mapupuntahan. Pupuntahan ka pa rin po ng mga taga-bangko. At expect mo na itong 2 buwan na to, kung halimbawa ibabayad mo ito, pinalusot mo yung payment, 4 na buwan ang utang mo. So, halimbawa, sa 1 buwan, meron kang 20,000. So, yung 2 buwan na ipapalusot mo, 40,000. Huwag mong i-expect na ang papasok dun sa monthly amortization mo na ide-debit ng bangko ay 40,000 good for 2 months. Hindi po. Kakain po muna yan ng penalties and charges. At kung meron kayong post-payment discount, halimbawa, pag maaga kayo nagbayad, meron kayong discount na 2,000. 22 talaga yung sigurong monthly mo, meron kang 2,000 na discount. Wala na po yun. So, makakasama pa rin yun dun sa mga dapat mong i-consider. Ngayon, ang problema po natin dito, halos araw-araw po ang penalties and charges nito. So, ano ibig sabihin? Binayad mo 2 buwan, dinebit ng bangko, so in-expect mo 2 months na lang ang utang mo. Hindi po. Possible yan. Baka mamaya, yung 40,000 mo, baka yung mga 15,000 dyan mauwi sa penalties and charges. O 15,000 and up. So, ibig sabihin, 1 month lang ang nakalusot dun sa binayad mo. Meron ka pa ring utang na 3 buwan. Kaya hindi po advisable na kung magbabayad po kayo,
parang sinasakto nyo lang. Ha? Dapat po talaga i-consider nyo lahat ng mga yung nakukuha nyong discount, yung nakukuha yung mga penalties and charges. Totoo lang po, hindi po barya ang penalties and charges. Expect nyo na yan kasi madalas marami pong gustong magbayad sa bangko. Ang utang nila 5 buwan. 20,000 ang per month nila. Ang ipapasok 20,000. Sa susunod na buwan 20,000 uli. Eh itong bangko debit naman ng debit. So ini-expect niya, uy, ang utang ko 4 months lang. 4 months ang 4 months. Hindi niya alam, nanganganak yung penalty nung 4 months. Tapos yung binabayad niya, nauuwi lang sa penalties and charges. So, dapat tayong maging aware doon. So, ito, no, sinasabi niyang 2 buwan, so hindi po ito advisable. Kung ito yung i-alok mo. Ngayon, ito ang isa sa medyo problema rin natin kapag na-endorse na sa third-party collection agency o kaya na-endorse na sa recovery team ng bangko. May mga pagkakataon kasi na ang bangko hindi ka natatanggapan ng payment. Yun po ang isa nating problema. So, nire-restricted nila yung bayad mo. Halimbawa, gusto mong bayaran sana, habulin mo yung 4 months. Hindi na po yan tatanggapin ng bangko. So, merong mga bangko na kailangan, bago nila tanggapin yan, kailangan po muna nilang makuha. Tapos yun nga, meron kayong 15 days to redeem. Pero hindi ko lahat sinasabi, maayos din ang mga bangko kapag na-surrender mo. Iba-iba po ang kanilang iba-iba po ang kanilang ginagawa dun sa mga nagsusurrender. Kaya merong iba na tumatakbo sa akin na sinasabi nila, sabi nung pag sinurrender ko, matutubos ko. Tapos ito na ngayon, buo na pala nila sisingilin. So meron din ako ibang alam na bangko na nagbago na ngayon yung kanilang sistema. Pagka sinurrender mo, babayaran mo halimbawa yung 4 months plus 6-month advance. Uy, sabi ko, kaiba na ngayon to di mas better na pag sinurrender mo, huwag na lang tubusin. Di ba? Kesa babayaran mo plus 6-month advance. Kung surrender mo ng ganyan yan, di might as well, para sa akin, ang advice ko dyan, kumuha ka na lang ng bago. Kung na-problema ka na, siyempre, na-history ka ng voluntary surrender, nandito naman si Repoman PH. Pwede nating pag-usapan yan kung paano ka makakakuha uli ng ng brand new na sasakyan. Kasi baka mamaya, hindi na practical para tubusin mo pa. Hindi na practical talaga na bayaran lahat-lahat. Na para bagang, ganun na nga talaga nangyayari. Para ka na rin kumuha ng bago at mas mukhang magaan pa. At least bago pa yung sasakyan. Ito nga, sabi nga niya, nababahala kami na baka kapag nakuha ng sasakyan, mahirapan na po kaming mabawi ito. So, ito, totohanan lang, meron kasing iba talaga na mahirap na kung bawiin. Pero meron iba, madaling kausap. The usual, pagka sinurrender mo, yung utang mo na 4 months, including penalties and charges, including operational expenses nila na pagkuha ng sasakyan, ikaw magbabayad nun. Ngayon, plus 2 months advance. Yan, may mga ganyan akong mga bangko na encounter. Kaya minsan tinatanong ko, pag lumapit dito sa akin, anong bangko ba yan? So sabi ko sa kanya, wag ka na mag-alala. Yung bangko na yan, ipapatubos din sa iyo yan. Pero, ito ang consequence. Kailangan mo siyang i-update, including penalties and charges, plus 2 months advance. Ngayon, dinadagdag ko na lang sa kanila kasi hindi nila alam na merong operational expenses. Siyempre, kukunin ng bangko yan. May mga tao yan, napapasweldoin.
tapos ilalagay sa warehouse. So, may mga charge yan. So, itong tanong na ito, mamaya tatawagan ko siya, sasagutin ko. No? So, ito, nagbigay lang ako ng opinion ko na pangkalahatan. Ayan. So, dalawang tanong po yung nasagot ko, tsaka meron pa akong isang tanong dyan sa nag-message ngayon. Magbibigay lang ako ng aking mga konting opinion o practical na na pwede nyong pag-isipan pagka naglo-loan po kasi kayo ng sasakyan sa bangko. Maraming nagsasabi na nagagalit sa bangko o sa financing. Mga wala daw puso. Mga repo man na katulad namin, wala daw kaming puso. Actually ako, wala na ako sa bangko, kaya malaya na ako makakapagbigay na ng aking puro-puro as a vlogger, Hindi niyo na, wag niyo na ako masyadong ituring na repo man, Kasi nung repo man din ako, meron din kasi akong sinusunod na duties and responsibilities. Meron po akong target para madan ko yung aking accomplishment o yung trabaho. So pagka ang isang repo man gumalaw, hindi po talaga natin dito pinag-uusapan ang puso. Totoo lang po. Kaya magugulat kayo, bakit ang tigas ng repo? Kasi po napag-uutusan lang din po kami. Ito yung trabaho namin. Pero ako po, by strategy ako magtrabaho. Hindi ako bara-bara, hindi ako mananakot, Simple lang po ako magtrabaho. Ako po ang gumagawa ng final demand letter o attorney's demand letter. Saserve ko yan dun sa client. Pagka hindi yan sumunod na hindi nagbayad o hindi nag-voluntary surrender, dinediretso ko sa court. Kaya po pagbalik ko, may kasama na akong sheriff. Pero yun nga, kasi nagtatrabaho po kami sa bangko. So yung iba na talagang nagagalit sa amin. So, ipagpasensya nyo na sa amin yan. Kasi trabaho lang yan namin, kasi pag nagtrabaho ka sa bangko, institution po yan. So, hindi po yan charity. So, lahat kami dyan para kaming mga robot, Hindi dito pinag-uusapan yung puso. So, para rin talaga kaming robot, pasensya na po, sumusunod kami kung ano yung sinumpaan namin tungkulin na trabaho. Kasi kung di naman namin gagawin, tanggal kami. So, bakit ko sinasabi itong ganito na trabaho ng repo man? Kasi po, para maunawaan ninyo at dumating yung time na, ito pala ang trabaho ng repo man. So, better mag-ingat tayo. Bayaran nyo po ng tama yung inyong obligasyon. Kasi po, ang pag-uutang sa bangko, responsibility po yan. So, pinirmahan nyo yung kontrata. Kaya po ang mga repo man, hindi po yan tumitingin sa katayuan nyo sa buhay, sa naging problema ninyo. Ang tinitingnan po namin ay yung kontrata na pinirmahan ninyo sa bangko. So, gusto ko rin, kaya ako binabanggit itong mga ganito, gusto kong paalala ito sa inyo na mga naglo-loan na maging maging maagap kayo dun sa pagbabayad para hindi po tayo nagkakatagpo. Kasi kami bilang tao, naaawa kami. Ako, totoo lang, maraming beses na akong may hinatakan na after kumatakan, umiiyak din po ako. Kasi isa sa kahinaan ko po pag matanda ang hinatakan. Ang hirap, yun ang kahinaan ko. So, ang bangko po kasi institusyon yan, So, susunod lang po kami. Kaya sana, maunawaan niyo yung mga trabaho namin na posible talaga na mapuntahan kayo o hatakin namin ang sakyan nyo. Pag hindi nyo pinahatak sa amin, hindi kayo nag-voluntary surrender, magpapile po kami ng demanda sa korte. Kasi merong iba, 3 buwan lang naman ang utang ko. O kaya pinaghirapan ko yung sasakyan Ang tagal ko nang binabayaran Kaya ayoko pumayag mahatak.
So, yun naman po, pasensyahan nyo na po kami, trabaho lang talaga. Bilang tao, naunawaan namin kayo. Ngayon, ang tinitingnan namin, kontrata. Sino ba talaga, ano ba talaga yung pinirma nyo sa kontrata? Sinasabi doon sa kontrata, religiously, magbabayad po kayo ng inyong monthly amortization. So, ibig sabihin, kayo po ang may obligasyon pumunta sa bangko para magbayad. Kasi meron akong ibang lumalapit sa akin na, ilang buwan hindi nila ako pinapuntahan eh. Ilang buwan hindi po sila nagpapadala ng sulat sa akin eh. Basahin niyo po yung kontrata, meron din kasi doon na with or without notice, no? Parang talagang lahat ng responsibilidad sa pagbabayad, nakaatang po talaga yan dun sa nag-loan. Talagang kayo po ang pupunta sa bangko para magbayad. So, ibig sabihin pala, kahit hindi kayo paalalahanan, dahil pumirma kayo dun sa kontrata, kayo po ang pupunta. So, marami pong lumapit sa akin ng ganon. Hindi na nila ako dinalaw dito eh. Katulad nung sa mga motor, may mga kolektor pala yan na pupunta sa bahay mo. Sila yung mangongolekta. Kinolektahan nila ako nitong buwan na to. Binalik, hindi na ho sila bumalik ng mga 7 buwan. Kung hindi na ho bumalik yung kolektor, at alam mo may pambayad ka at may durong kang due date, diretso ka na dun sa pinaka-opisina. Ayun po, pero isa lang din ang masasabi ko naman din na kagulangan ng mga bangko. Ito, take note po ito. Ito kasi hindi ko talaga ito kursunada dahil ang daming lumalapit sa akin eh. Hindi nila alam ang karapatan nila. Hindi nila alam kung ano ang nakalagay sa kontrata. Paano pagkakuha ng sasakyan o binigay na yung sasakyan? Hindi bibigyan ng kopya ng kontrata, pirma lang din ang pirma yung kliyente. Ngayon, pag may problema na, wala tuloy mabasa na ano ba talaga yung karapatan ko, ano ba yung pinirmahan ko. Ayun, doon na nagkakaroon ng problema. Hindi ko alam kung yan ay strategy ng financing, strategy ng bangko na huwag kayong magkaroon ng kontrata. Yung promissory note at chattel note, promissory note and chattel mortgage, yung contract of leasing, yung mga memorandum of agreement, dapat meron po kayo niyan. Kasi ngayon babalikan kayo ng bangko. Teka, hindi naman namin obligasyon yung paniningil na yan. Bonus nyo na lang yan. Kasi nga, nakalagay dun sa kontrata, with or without letter. So, ibig sabihin, ikaw nang may obligasyon. Paano mo malalaman yun? Nung kinuha mo yung sasakyan, pipirma ka. Ang liliit. Tapos may check na lang yung pipirmahan mo. So, sa overexcitement, pirma ka na lang ng pirma. Hindi mo alam kung ano mga nilalaman ng kontrata. Ngayon, ang pinaka-problema pa, hindi ka bibigyan ng kopya. Siguro kung kung ipe-percentage ko lahat ng mga nakausap ko, almost 80% walang kontrata. Pumirma, pero walang kopya. So, yun ang isa nating problema. So, pagka nag-loan kayo ng sasakyan, siguraduhin nyo o kaya pilitin nyo na magkaroon ng kopya. Huwag nyong pabayaan. Mag-follow up kayo na mag-follow up. Importante po yan. Lalo na, minsan, may mga insurance, hinahanap yan. Importante po yan. Yung mga documentation, nagkaroon ng problema, so, hinahanap po yung kontrata na yan. Kasi yung iba nga, pag nag-file sa HPG, hahanapan ka ng certificate of encumbrance. Parang tingin ko, pag may kontrata ka, parang ano na rin yun eh. Meron ka na rin dokumento, nakatibayan na meron kang loan. No? Yun mga karepo, basa lang ako ng konti dito sa ating Pero ako ng cellphone mo.
kung ano yung mga sinasabi dito ng ating mga viewers. Oh, maraming salamat dun sa 18 na viewers na nandiyan dyan. So, expected ko naman na okay, maraming salamat na sa numero na yan, no? Kasi bago lang naman tayo nagla-live. Oh, katulad nito, mega love shoutout, Junri Bulls Moral. Ito, katibayan ito ng binablog ko ngayon. Oo nga, idol, wala akong copy ng kontrata. Junri Bulls Moral, shoutout sa'yo from Calamba, Laguna. Ayun, idol, balikan mo na lang yung video, no? May sinabi ko dyan na pag na-surrender, kung may babayaran pa, depende po sa bangko o financing. Mix, shoutout po sa'yo. Wala, medyo mahirap palang bumalik-balik sa mga messages, ano? Ayun, mga ka-repo, no? So, ito ngayon, ganito po yung araw-araw kong ginagawa, gigising. So, titingin ng ng mga messages. Sasagutin ko yan isa-isa. Kasi, hindi ko matitis na hindi sagutin dahil alam kong problema. So, nagpapasalamat naman ako dun sa iba kong mga follower na after naman nilang mapakinggan yung aking mga advice sa kanila, nagpa-follow naman. No? So, yung iba dyan na hindi pa nakapollow, follow nyo naman ako. So, yan naman yung aking konsiderasyon na at least nakakatulong tayo sa kapwa. Mamaya po, magla-live po uli ako. May mga pag-uusapan tayo na katulad nung talon kasa. So, meron akong nagkiklik na reels na ang dami kong basher, daming galit. Parang wala daw akong utak. Yun ang sinasabi. Daldal lang daw ako ng daldal. Ako, pero nakita ko rin, marami ang nakakaunawa dun sa reels ko na yon na talon kasa. Ako naman, nakikita ko, kaya naman sila galit na galit. Yan kasi yung mga nasa grupo ng nagbebenta ng talon kasa. Hindi po talaga legal yan. So, pag-uusapan natin yan na magko-concentrate tayo dun sa mga maaring tanong about talon kasa. Ngayon, inaanyahan ko din po kayo na meron po tayong binebentang mga motor. So, endorser tayo ng motor ngayon na nabigyan tayo ng oportunidad ng isang company. So, itong mga motor na pinopost ko dun sa aking FB fan page po ay ito ngayon yung pinakamababa na interest rate na ino-offer sa market. So, hindi ko man binabanggit yung pangalan ng company kasi endorser tayo. Gusto kong dumaan sa akin. Siyempre, totoo lang, meron tayong incentive dyan as an endorser, lalo na kung dumaan sa akin. Pero ang maganda rito, kaysa dumiretso kayo doon at dumaan sa akin, nagbibigay po kasi ako ng freebies na seat cover, no? At meron din akong freebies na jersey, long sleeve na jersey, nagpapagawa na po tayo. So ayun, mga karepo, maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo yung mga live ko uling na vlog. Siguro hindi matatapos-tapos itong aking live na vlog kasi araw-araw ang daming may problema. Ngayon, pasensya na po kung hindi ko nasasagot yung iba na agad-agad kasi sa dami po. Maraming salamat po. Repo man, signing off na po.